Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 771 hanggang 770. Kabanata 771. Parehong nadama nina James at Blake na ito ay isang patas na kalakalan. Ilang dekada nang sinubukan ni Blake na kumuha ng cultivation method para maging Grandmaster ngunit walang resulta. James, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking kayamanan kapalit ng paraan ng paglilinang. Tumayo si Blake at tuwang-tuwa siyang tumingin kay James. Sige, deal. Ngumiti ng husto si James. Inilabas niya ang isang notebook na matagal na niyang sinulat at ibinigay kay Blake, na nagsasabing, I've had it ready all along. Kinuha ni Blake ang notebook at binuksan ito, mabilis na iniskan ang text. Sa katunayan, mayroong isang paraan ng paglilinang na isinulat sa aklat. Nanginginig ang mga kamay ni Blake sa pananabik. 20 taon na ang nakalipas. Sa wakas ay nakakuha siya ng paraan ng paglilinang pagkatapos ng 20 taon ng pagsusumikap. Sa wakas, kaya na niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Gusto niyang sumigaw para ilabas ang kanyang nakakulong na emosyon. Nakuha mo ang cultivation method. So, ang pera. Ililipat ko agad ang pera sa iyo mula sa aking account sa ibang bansa. Para sa natitira sa mga kayamanan, unti-unti nating kukunin ang mga ito. Bigyan mo ako ng isa sa iyong mga account sa ibang bansa. Tumango si James at tinawag si Scarlett. Nagpapatakbo ng isang malaking korporasyon, mayroon na silang account sa ibang bansa. Inutusan niya itong kunin sa kanya ang numero nito. Maya-maya, natanggap ni James ang account number mula kay Scarlett at ibinigay ito kay Blake, na agad namang nagpatuloy sa paglipat. Nang matapos ang transaksyon ay ngumiti si Blake. Tapos na. Kuya, dahil binigyan mo na ako ng cultivation method, bakit hindi mo rin ako isaalang-alang na bigyan din ako ng martial art technique? Humalaklak si James at sumagot, sure thing. Pupunta ako sa mansion ng Cadence mamaya at kukuha ka ng makapangyarihang martial art manual mula sa library. Wow, bulalas ni Blake na parang masayang bata. Siyempre, kilala niya ang mga Caden. Sila ang mga pinuno ng sinaunang apat. Mayroon silang hindi mabilang na pambihirang mga manual ng martial arts sa kanilang aklatan. Ang alinman sa mga manual ay magiging isang kayamanan para sa mga martial practitioner. James, susundan kita habang buhay. Ipinangako ni Blake ang kanyang katapatan kay James. James waved his hand and said, that's an exaggeration, we're partners. Walang sinabi si Blake bilang tugon. Excited niyang sinimulan ang pagbabasa sa notebook na binigay sa kanya ni James. Tiningnan ni James ang oras at nakitang halos alas 8 na ng gabi. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jay, nagtanong, Jay, kumusta ang investigasyon? Nasa akin ang mga resulta. Inaayos ang mga ito at ipapadala sa iyo sa loob ng 10 minuto. Nang marinig ito, ibinaba ni James ang telepono. Sa katunayan, pagkatapos ng 10 minutong paghihintay, natanggap niya ang mga resulta sa kanyang telepono. Ito ay tulad ng inaasahan niya. Nagtanim nga ng nunal ang Centennial Corporation sa Masaya. Ibinigay ni James ang mga resulta kay Scarlett at inutusan, huwag kang padalos-dalos sa ngayon. Hintayin na bumalik si Quincy bago ito harapin. Naiintindihan. Nang matanggap ang mga resulta, tumango si Scarlett at tumalikod para umalis. Kailan mo kukunin ang mga kayamanan? Tumingin si James kay Blake, na lubos na nalubog sa kanyang bagong nakuhang pamamaraan ng paglilinang. Natauhan si Blake at ibinaba ang libro sa kanyang mga kamay. Bukas. Alright, let me know kung may kailangan ka. Sinabi ni Blake, ang mga kayamanan na itinago ko ay pangunahing mga gintong bloke. Ang kailangan ko lang ay ilang track. Gayunpaman, hindi ito magiging madaling paglalakbay sa mga bundok, 100 tao. Magulo iyon. Ipapalipat ko na lang sila sa mga tao gamit ang mga eroplano. That'll be the best. Nakalimutan ko kung sino ka. It's a piece of cake for you to get some helicopters.
Tumawa si Blake. Okay, you should go and find a place to rest for tonight. I'll contact you tomorrow morning. Kumaway si James. Hindi siya nag-aalala tungkol sa pagtakas ni Blake sa pamamaraan ng paglilinang. Kung tutuusin, pinayagan lang siya nitong linangin ang True Energy. Gayunpaman, para tunay na magamit ang True Energy, kakailanganin ni Blake ng martial art manual. Dahil gusto ni Blake ng isang set ng martial art manuals, hindi makatuwiran para sa kanya na tumakas gamit ang isang cultivation method lamang. Isa pa, walang halaga ang pera kay Blake. Tuwang-tuwang umalis si Blake upang pag-aralan ang paraan ng paglilinang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 972. Pagkatapos magpaalam, nagmamadaling umalis si Blake. Kinuha ni James ang phone niya para tawagan si Thea. Gusto niyang kumpirmahin ang pagdating ni Quincy. Pagkataas pa lang niya ng phone, tumawag si Thea. Sinagot niya ang phone. Honey, uuwi ka ba ngayon? Hindi. Pupunta ako sa lugar ni Cynthia dahil nandoon ang medical book ko. I have to practice the invincible body CD technique. Pupunta ako sa iyo, kung gayon. Hindi na nagsalita pa si Thea at ibinaba na ang telepono. Gustong magtanong ni James tungkol kay Quincy, pero in-end na ni Thea ang tawag. Nagpa siya siyang maghintay hanggang sa magkita sila sa bahay ni Cynthia para magtanong tungkol dito. Umalis siya sa kumpanya at dumiretso sa bahay ni Cynthia. Pagdating niya, naabutan niyang nakikipag-chat si Thea kay Cynthia. Tumayo si Thea nang makita si James. Hinailan niya ito palapit at sinabing, Honey, I've decided to train in the military region for a while. Kumunat ang noo ni James at sinabing, di ba sabi ko sa'yo wag na? Hindi mo matitiis ang training. Kaya ko naman, sabi ni Thea with resolution. Sige. Saglit na nag-isip si James at nagpa siya na huwag siyang pigilan. Sabi niya, pupunta ako sa military region bukas ng umaga. Pwede tayong magkasama. Nga pala, kailan babalik si Quincy? Tiningnan ni Thea ang oras at sumagot, dapat siyang dumating bago maghati-hati kung walang dumating. Nakahinga ng maluwag si James. He could live to find Blake's treasures at isabay balik ni Quincy. Bagamat binigyan siya ni Blake ng daan-daang bilyon, hindi pa rin ito sapat upang labanan ang Centennial Corporation. Ang mga taong sumusuporta sa Centennial Corporation ay mga maimpluwensyang puwersa na may di masusukat na kayamanan. Babalik ako sa kwarto ko para magbasa. Hindi nagtagal si James sa sala at umakyat na siya sa itaas. Hindi inistorbo ni Thea si James. Nanatili siya sa ibaba at nakipag-chat kay Cynthia tungkol sa pagtatanim. Sa isang kisap mata, hating gabi na. Sabay na bumalik sina Quincy at Tiara. Quincy, Tiara. Tumayo si Thea at binati sila. Tumingin si Quincy kay Thea at hindi sumagot. Sabi ni Cynthia, pupuntahan ko si James. Tumalikod siya at tinungo ang kwarto ni James. Naglakad papunta sa sofa sina Quincy at Tiara at umupo. Thea, bagay ka talaga. Ang dami mong tinatago sa lahat. Mahinahong sabi ni Quincy pagkaupo. Ngumiti si Thea at sinabing, I'm just trying to help James. You two will only be a distraction to him. You have no idea how terrifying his enemy is. At saka, it was to keep you both safe. Maya-maya ay bumaba na si James sa hagdan. Sabay na tumayo sina Quincy at Tiara. Kinawayan ni James ang kamay at sinabing, let's talk while seated. Lumapit siya at umupo. Tumingin si James kay Quincy at sinabing, kailangan kitang ibalik dahil nasa kritikal na sitwasyon tayo. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa Centennial Corporation kay Quincy at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga susunod na hakbang ng Masaya Corporation. I need you to be in charge of Masaya, Quincy. Hindi tayo matatalo sa laban na ito. Tumanggaw si Quincy at sumagot, okay. I'll do my best. Thea. Lumingon si James kay Thea. Nakikinig ako, honey. Itinuro ni James, kahit ano paman, ordinaryong sibilyan pa rin si Quincy. Ang kanyang posisyon bilang chairman ng Masaya ay maaaring maglagay sa kanya sa panganib. Ayusin ang ilang tao mula sa God King Palace na protektahan siya sa secret, ayokong may mangyari sa kanya. Ibinalik ni James ang God King token kay Thea at sinabing, hold on to it for now. Aalis ako bukas ng umaga. Anong maipaglilingkod ko sa'yo James? Sabik na tumingin kay James si Tiara.
Si Tiara ay may talento at maaaring tumulong sa kanya, ngunit pakiramdam niya ay naiwan siya dahil wala itong itinalaga sa kanya ng anumang gawain. Sabi ni James, "Just stay at Cynthia's place. Don't roam around with everything that's going on right now." Okay, bulong ni Tiara at ibinaba ang ulo. Huminga ng malalim si James, tumayo, at sinabing, "Sa pagkakataong ito, lumalaban tayo sa Centennial Corporation sa pamamagitan ng legal na paraan, kaya huwag matakot sa kanilang mga dirty tricks. The country is on our side, and all departments will do them sukdulan para makipagtulungan." Bukod pa rito, naka-standby ang mga puwersa ng hukbo para i-deploy kung kinakailangan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 973. Nakahinga ng maluwag si James na bumalik si Quincy sa kumpanya. Sa parehong Quincy at Scarlett sa paligid, ang kumpanya ay maaaring gumana ng maayos. Matapos ipaliwanag ang kabuoang sitwasyon, bumalik si James sa kanyang silid. Samantala, sa isang partikular na villa sa Kensington. Ang tirahan ni Madeline sa Kensington. Nakita niya si Thea ngayon at nagulat siya nang malaman na si Thea ay nagtataglay ng malaking halaga ng true energy na mas mataas pa sa kanya. Hindi maintindihan ni Madeline kung paano naging Grandmaster ng ikatlong ranggo ang isang ordinaryong tao sa maikling panahon. Sumandal siya sa sofa at nag-iisip na itinukod ang kanyang baba sa kanyang mga payat na braso. Biglang may lumapit sa kanya na binata. Nasa early 20s ang lalaki na may flowy na buhok na hanggang balikat. Nakasuot siya ng nakabutones na kamiseta at may kakaibang ugali. "Nandito ka." Bumalik sa katinoan si Madeline at tumingin sa binata sa tabi niya. Umupo ang binata, pinag-cross ang kanyang mga paa, at tumingin sa kanya. "Madeline, dahil pinayagan ako ng aking guro na umalis sa lambak, gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Gayunpaman, alam mo kung ano ang gusto ko." Tumingin siya kay Madeline na may nakakalokong ngiti. Ngumiti si Madeline at sinabing, "Oo naman. Paano si Thea?" Siya ay nireranggo bilang numero 1 kagandahan ng Kensington ng media. "Madeline, gusto mo ba akong patayin?" Alam ng lahat na si Thea ang asawa ni James. Kahit nahiwalay na sila pa rin ang magkasama. At saka, sinabi ng mga Kayden na protektahan nila si James kahit anong mangyari. Kahit sinong humipo, he would be making an enemy out of them. Kung magpapakatanga ako kay Thea at ang Caydens ay tatabi kay James sa paghihiganti sa akin, magdudulot ito ng kaguluhan sa Medical Valley. Ang binata ay walang iba kundi ang alagad ng Medical Valley. Ang kanyang pangalan ay Fabian Dale. Siya ay isang direktang disipulo sa ilalim ng Master ng Medical Valley. Bagamat bata pa si Fabian, isa na siyang Grandmaster na nagal-inang ng True Energy at bihasa sa mga medikal na bagay. Bago umalis, pinahintulutan siya ng kanyang Panginoon na subukan ang kanyang mga kasanayang medikal laban kay James, ngunit hindi siya pinahintulutang maglaro ng anumang dirty tricks. Kung hindi, ang Medical Valley ay mahahatak sa isang malaking gulo. Madeline pouted and said with a smile, "Mr. Dale, nagbibiro lang ako. Don't worry, I'll find you a beautiful woman." Pinagmasdan ni Fabian si Madeline pataas at pababa. Bata pa siya ngunit may magandang figure at maselang katangian. Lumapit siya at umupo sa harap niya, inabot ang mga kamay niya para yakapin ang baywang niya. Mabilis na umiwas si Madeline at hinawakan ang kamay nito. "Mr. Dale, anong ginagawa mo?" "I'm still underage. I'm not even 18 yet. You'll have to wait for another 2 years. I came all the way to help you, Madeline. Aren't you going to compensate me in some way?" Nakangiting tumingin si Fabian kay Madeline. Mua. Hinalikan siya ni Madeline sa pisngi at tumayo. "Sige. Aakyat na ako sa taas para magpahinga. Dapat magpahinga ka na rin." Tumalikod siya at umalis. Gayunpaman, dumilim ang mukha ni Fabian. "Pretty girl, hindi ka makakatakas sa hawak ko." Nang lumingon si Madeline, napalitan ng disgusto ang mukha ni Madeline. "Zick pervert, pare-parehas lang ang mga lalaki," pagmumura niya sa puso niya. Dumiretso si Madeline sa kanyang banyo sa itaas at nagbabad sa bathtub. Thea, sino ang lihim na nagtuturo sa iyo? Sino ang ginawa mong Grandmaster sa maikling panahon?" Ungol ni Madeline habang iniisip si Thea. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng isipan kung sino ang tumutulong kay Thea.
Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono, sinagot, at inilagay ito sa speaker mode. Pagkatapos, tinabi niya ito. Ms. Gabriel, may nakilala si James sa Masaya kaninang gabi. Malamig na tanong ni Madeline, sino? Nalaman lang namin ang kanyang pagkakakilanlan. Siya si Blake. Siya ay naaresto ilang taon na ang nakakaraan at ikinulong ng emperador sa isang underground na kulungan sa kabisera. Siya ang Assassin King at ang nagtatag ng Dark Castle. Oh, Madeline touched her chin pensively and murmured, "What is James planning by meeting with Blake at such a time?" Sa kasamaang palad, ang mga nunal na itinanam natin sa Masaya ay nabunot na. Sige, bantayan mo si James. At saka, bumalik na si Quincy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 974. Sige, ibinaba ni Madeline ang telepono. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga posibleng dahilan kung bakit nakikipag-ugnayan si James kay Blake sa mga oras na ito. Si Blake ang nagtatag ng isang killer organization. Kahit na siya ay malakas, siya ay wala sa harap ng isang Grandmaster. Lumipas ang gabi ng tahimik. Kinaumagahan, maagang nagising si James. Sa sala ng villa ni Cynthia, ilang tao ang nagkukumpulan. Sinabi ni Quincy, "James, tinawagan ko na si Scarlett kagabi para tanggalin ang mga nunal. Pupunta ako sa kumpanya at gagamitin ko ang pondo ng aming kumpanya para subukan at kausapin ang ilan sa maliliit na pabrika na pinagbantaan ng Centennial." "Ma'am," tumanggol si James, "mag-ingat, at huwag i-off ang iyong telepono. May susubaybay ako sa iyo, kaya tumawag ka agad kung may mangyari." "Sige, I'll head out." Nagpaalam si Quincy at umalis ng villa. Tumingin si Thea kay James at nagtanong, "Honey, pupunta ka ba sa military region?" "Yeah, let's go." Tumayo si James at tumingin kina Cynthia at Tiara, sinabing, "I will not be in Kensington for some time, but I'll be back in a couple of days. We're in the midst of a dangerous situation, so hindi umalis ng bahay maliban kung talagang kinakailangan." "Okay." Sabay na tumango ang dalawang babae. Matapos silang bigyan ng babala, umalis si James kasama si Thea sa rehiyon ng militar. Sa daan, tinawagan din ni James si Blake at hiniling na makipagkita sa kanila sa rehiyon ng militar. Rehiyon ng militar ng Kensington, ang opisina ng Blythe King. "Blythe King, kailangan kong humiram ng ilang helicopter," sabi ni James kaagad. "Oo naman." Sumang-ayon ang Blythe King nang walang pag-aalinlangan. Bigla niyang naalala ang isang bagay at sinabing, "Nga pala, nakatanggap ako ng balita mula sa aking pamilya na may isang mula sa aming pamilya ay nagpakasal sa isang taga-Caden." Ha? Naguguluhan na tumingin si James sa Blythe King. Alam niya na ang isang commander ay kailangang magkaroon ng malakas na suporta. Naging Black Dragon siya hindi lang dahil sa kanyang military exploits kundi dahil din sa pagkakakilanlan niya bilang miyembro ng Cadence. Tila, matagal nang kilala ang pagkakakilanlan ni James. Sa katunayan, maaaring pinaplano na ng Hari ng Sol na gamitin si James para patayin ang Emperor pabalik nang bigyan niya ito ng titulo ng Black Dragon. Gayunpaman, hindi alam ni James ang gulugad ng Blythe King. Tumango ang Blythe King at sinabing, "Hindi ko na ito itatago sa iyo. Ang pamilya ko, ang Blythes, ay isa ring martial family. We've always stayed low-key and rarely show ourselves in public, so, the world does not ang daming alam tungkol sa amin. Iilan lang ang nakarinig tungkol sa mga Blythes, ngunit kami ay isang makapangyarihang pamilya." Hindi inasahan ni James na ang Blythe King ay may ganoong nakakagulat na background. Hindi niya maiwasang magtanong, gaano kalakas? Nag-isip sandali ang Blythe King at sumagot, "Marahil ay maihahambing sa sinaunang apat." "What the F***? Subconsciously nagmura si James. Ngunit, mapait na ipinaliwanag ng Blythe King, "Bagaman bahagi ako ng Blythes, mula ako sa isang collateral lineage at hindi ako kwalipikadong malaman ang tungkol sa mga pangunahing lihim ng pamilya. Kaya, hindi rin ako pinapayagang magsanay ng ancestral martial art techniques, ipinasa sa pamilya. Anyway, alam mo ba kung sino ang nagpapakasal sa Blythes?" Tanong ni James, "Sino?" "Maxine." "Ano?" Napatayo bigla si James sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 975. Napagtanto ni James na nawalan siya ng katinoan at muling umupo, nagtanong, Blythe King, kumpirmado ba ang balitang ito? Sumagot ang Blythe King, syempre, totoo ito. Bagamat ako ay may collateral lineage, kumalat na ang balitang ito sa buong pamilya namin. Narinig ko rin na pinaplano ng Blithiz na ipakita ang kanilang sarili sa mundo. Sinasabi ko ito sa iyo dahil taga-Caden ka at kilala mo rin si Maxine. Huff. Napabuntong hininga si James. Hindi niya inaasahan na ang mga Caden ay magkakaroon ng kasal sa mga Blithiz, at ang background ng mga Blithiz ay mas nagulat sa kanya. Tumingin ang Blythe King kay James. James. Napansin ni James ang nag-aalinlangan niyang ekspresyon at sinabing, go ahead. Bagaman ako ay taga-Blithiz, hindi ako kwalipikadong maglinang ng true energy. Ako ay matanda na at hindi ko inaasahan na magmaster ng internal martial arts, ngunit mayroon akong isang anak na lalaki na magiging 18 ngayong taon. Dahil ikaw ay mula sa ang mga Caden at nalinang ang tunay na enerhiya. Maaari mo ba siyang bigyan ng ilang payo? Ang Blythe King ay hindi kailanman humingi ng kahit ano sa sinuman. Gayunpaman, pinili niyang humingi ng pabor kay James. Para sa mga tagalabas, siya ay isang matagumpay at magaling na tao. Gayunpaman, sa kanyang pamilya, wala siyang anumang katayuan. Ang kanyang anak ay minamaltrato sa Blithiz at inutusan na parang utusan. Hindi niya nais na ang kanyang anak ay mamuhay ng ganoon magpakailanman. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng martial arts na nakuha ng kanyang anak ang kanilang paggalang at pagkakataon na iligtas ang kanyang asawa, na nakakulong sa kulungan ng pamilya. Oo naman, napangiti si James. Maraming beses na siyang tinulungan ng Blythe King, at ang maliit na kahilingan ay hindi malaking bagay. Gayunpaman, alam mo ang sitwasyon ko ngayon. Titiyakin ko ito pagkatapos kong ayusin ang mga kaguluhang ito. Salamat. Tumayo ang Blythe King at hinawakan ang kamay ni James na tuwang-tuwa. Come on. This is nothing for a relationship like ours. You don't have to thank me. Ngumisi si James. Nga pala, biglang may naalala ang Blythe King. I have another piece of news for you. I heard Maxine isn't a direct descendant from the Cadens but was adopted by Tobias. Oh, nagulat si James. Something suddenly clicked for him. It was no wonder that Maxine's status in the family was so low. Marahang kinurot ni Thea si James at mapait na sinabi, ano? Ngayong alam mong ampun siya, natutokso ka. Naalala ni James ang sarili at napangiti. Anong iniisip mo? Nagulat lang ako. Alam mo na ba na hindi siya kadugo? Matagal ko nang alam. Nagpout si Thea. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Sa tingin mo ba hindi ko masasabi na interesado siya sa'yo? James, binabalaan kita. Hindi ka dapat nakikialam sa ibang babae. Saway ni Thea. Awkward na ngumiti si James at hindi na masyadong inisip iyon. Pagkatapos, nagtanong siya ng kaunti tungkol sa background ng mga Blithiz. Blythe King, ano ang pinagmulan ng pamilya mo? Ipinaliwanag ng Blythe King, matagal ng panahon na ang nakalipas, ang aming pamilya ay tinatawag na Blythe Sect. Dahil hindi ito nag-recruit ng mga alagad mula sa labas, unti-unti itong tumanggi at naging isang martial family. Ayon sa mga talaan ng aming pamilya, ang Blithiz ay halos tumigil sa pag-iral sa isang punto. Sa kabutihang palad, ipinanganak ang isang mahuhusay na miyembro ng pamilya, at pinagkadalubhasaan niya ang mga sinaunang pamamaraan ng militar at muling pinalaki ang aming pamilya. Matapat na ipinaliwanag ng Blythe King ang kwento ng mga Blithiz nang walang itinatago. Sa paghusga mula sa impormasyong nakalap, ang mga Blythe ay naghahanda na ihayag ang kanilang sarili sa mundo. Malaki ang posibilidad na gawin nila ito sa martial art conference sa loob ng 2 buwan. Sa makatuwid, sinisikap ng mga Caden na makuha ang suporta ng Blithiz sa pamamagitan ng pagpayag kay Maxine na magpakasal sa kanilang pamilya. Gayunpaman, hinala ni James na mayroong iba sa pagitan ng 2 pamilya. Samantala, nagmuni-muni ang Blythe King sa kanyang mapait na buhay. James, hindi mo maiintindihan ang pakiramdam na ipinanganak ka sa isang martial family ngunit hindi mo mamanahin ang sining. Bagamat hindi makiramay si James sa damdamin ng Blythe King, bahagyang naiintindihan niya ang kanyang pakikibaka. Maging si Blake ay handang gamitin ang yaman ng kanyang buhay kapalit ng pamamaraan ng paglilinang.
Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang isang paraan ng paglilinang at kung gaano kahigpit ang mga tuntunin ng pagpapasa ng sining sa mga pamilya at sekta na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 976. Ang mga patakarang ito ang dahilan kung bakit nawala ang martial arts. Gayunpaman, ito rin ay isang magandang bagay para sa lipunan. Magiging mahirap na pamahalaan ang isang bansa kung lahat ay nagsasanay ng martial arts. Binuksan ng Blythe King ang kanyang puso kay James, ibinahagi ang tungkol sa insidente ng kanyang asawa. Matamang nakikinig si James sa kanya. Maya-maya, dumating na si Blake. Sa rehiyon ng militar, 12 ng mga helicopter ang nakahanda sa isang open field. Tumingin si James kay Blake at nagtanong, "So, where are your treasures, Blake?" Nakangiting sagot ni Blake, "Nasa natural na yungib sa Mount White. I spent a lot of effort to move everything there." Tumango si James at nakangiting tumingin sa Blythe King. "Blythe King, kailangan ko ng isa pang pabor mula sa iyo. Sa relasyon natin, sabihin mo lang sa akin, at gagawin ko ang lahat para tumulong." Sinabi ni James, gusto ni Thea na sumailalim sa pagsasanay sa militar ng ilang panahon. "Maaari mo bang ayusin iyon?" Thea. Hindi makapaniwalang lumingon ang Blythe King kay Thea. Si Thea ay may maislan at makinis na balat, at siya ay mukhang hindi kapani-paniwalang marupok. Hindi napigilan ng Blythe King na magtanong, "Nagbibiro ka ba, James? Alam mo kung gaano kahirap ang ating espesyal na pagsasanay. Matitiis ba ito ng babaeng tulad niya?" "Kaya ko," agad na determinadong sabi ni Thea. Nakangiting sabi ni James, "Huwag mo siyang maliitin. Nakarating na siya sa 3 ranggo at mas malakas kaysa sa akin." Gayunpaman, wala siyang karanasan sa pakikipaglaban. "Ano?" Sabay-sabay na bulas ng Blythe King at Blake at hindi makapaniwalang tumingin kay Thea. Inikat ni Blake si Thea at nagtanong, "Seryoso ka ba, James?" Nakarating na si Thea sa cultivation base ng 3 ranggo. Nagulat din ang Blythe King. Nakangiting sagot ni James, "Totoo naman." Gayunpaman, hindi pa niya na-master ang paggamit ng true energy sa loob ng kanyang katawan. "Sigurado akong magiging powerhouse siya pagkatapos ng pagsasanay sa militar." "Paano niya nagawa?" Napatitig si Blake kay Thea. Ngumiti si Thea at sumagot, "Nagkataon lang." Sa sobrang inggit ni Blake ay halos mapaiyak na siya. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay masyadong makabuluhan. Siya ay nag-practice ng maraming taon upang maperpekto ang kanyang external martial arts ngunit hindi kailanman nagawang linangin ang true energy. Gayunpaman, nakakuha si Thea ng 3 ranggo na true energy sa murang edad. Nagseselos din ang Blythe King. However, he wished her well. "Congratulations, Thea. From now on, James will have a powerful partner. You two will be invincible together." Natuwa si Thea sa mga sinabi nito. Nakangiting lumingon siya kay James. Parang sinasabi ng ekspresyon niya, "Kahit iba ay iniisip kong matutulungan kita." Umubo ng ilang beses si James at iniba ang topic. "Blythe King, ipauubaya ko na sa iyo ang mga pagsasaayos tungkol kay Thea sa rehiyon ng militar. Nang walang paligoy-ligoy, kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon. At saka, kailangan kong humiram ng 100 sa iyong mga tauhan." "Oo naman." Tumango ang Blythe King at nagbilin, "Daniel, magtipon ka ng 100 sundalo at samahan mo si James." "Oo, Ginoo." Agad na umayo si Daniel at sumaludo. Hindi na nagtagal si James at mabilis na sumakay sa helicopter. Samantala, pinakamahalaga na palapag ng Centennial Corporation. Ms. Gabriel, James and Thea left to the military region early in the morning. May balita mula sa military region na humiram si James ng ilang helicopter at 100 sundalo bago lumipad kasama si Blake. Napakunot ang noo ni Madeline nang marinig ang balita. She immediately ordered, "Bantayan mo si James. I want to know his whereabouts at all times. Report to me when his helicopter lands." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 977. Ang Mount White ay nasa loob ng isang bulubundukin sa Seoul. Ito ay isang natural na kagubatan na walang mga residente sa malapit. Sa isang open field sa Mount White, sunod-sunod na lumapag ang mahigit 12 helicopter. Si James ang unang bumaba ng helicopter.
Sumunod naman si Blake sa likod niya. Bumaba din si Daniel at ang mga kawal na kasama niya. Pinagmasdan ni James ang paligid. Buong bundok ang nakapalibot sa kanila. Sa isang sulyap, may makapal na puno at matarik na taluktok ng bundok. Walang katapusan ang tanawin. Hindi maiwasang magtanong ni James, "So, Mr. Blake, saan mo ba talaga sila tinago?" "You're being too formal, James. You should stick with calling me Blake. You make our relationship sound so distant," mahinhin na sagot ni Blake. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na tugunan ng may ganoong mataas na pagpapahalaga dahil halos siya ay isang subordinate. Itinuro ni Blake ang bulubundukin sa unahan at sinabing, "Nasa ilalim ng bundok na iyon." Huminto siya sandali at nagpatuloy, "Noon, itinago ko ang lahat ng kayamanan na ito dito dahil hindi ko sinasadyang gamitin ang mga ito. Ang mga kayamanang ito ay nakuha sa pamamagitan ng maruming paraan at nakuha kapalit ng buhay ng ibang tao." Bahagyang tumango si James. May konsensya pa si Blake. Itinago niya ang mga kayamanan sa isang bundok kung saan walang darating dahil ayaw niyang gamitin ang mga kayamanang ito na may bahid ng dugo. Lumingon si James at tumingin sa mga sundalo sa likod niya. Nagtuturo, "Isuot mo ang iyong mga backpack at sumunod ng mabuti. We're setting out." "Oo, Ginoo." Isang maayos at unipormeng tugon ang umalangaw-ngaw. Pumasok ang grupo sa kagubatan at nagtungo sa kinaroroonan ng mga kayamanan. Habang naglalakbay ang partido ni James sa kagubatan, si Madeline, na nasa Kensington, ay nakatanggap ng mga detalyadong update tungkol sa kanila. Ms. Gabriel, nakarating na si James sa Mount White, ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, itinago ni Blake ang kanyang mga kayamanan sa buhay sa Mount White ilang taon na ang nakakaraan, they're on the way to unearth these treasures right now. Oh, tumingin si Madeline sa taong nag-uulat sa kanya at nagtanong, gaano katumpak ang balitang ito? 100%. Hinaplos ni Madeline ang kanyang baba at napaisip ng malalim. Then, she murmured, "Treasures." Kapos kaya si James sa pera at kailangan ng treasures ni Blake. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Pagkatapos ng halos 10 minutong pag-iisip, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. The money he used to establish Messiah Corporation was from Zane. Now, he can't afford to come up with anything more. Kung hindi ako nagkakamali, he's trying to acquire Blake's wealth to fight against Centennial. Nang matapos ang isang conclusion, gumuhit ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Bagamat hindi ko kaya at hindi ako maglakas loob na patayin ka, hindi ako papayag na ibalik mo ang mga kayamanang iyon. Tumayo siya at nagutos, "I relay this order. Dalhin ka agad ang mga tao sa Mount White at pigilan si James na makuha ang mga kayamanan." Naiintindihan. Mabilis na umalis ang nasasakupan at nagpasa ng mensahe. Hindi rin nanatili sa kumpanya si Madeline at lumipad patungong Mount White. Samantala, sa looban ng mga Caden sa kabisera, magkasamang nakaupo sina Maxine at Tobias, naglalaro ng chess. "Maxine, may balita mula sa Blithiz na pumayag na sila sa kasal. Ilang araw na lang, makakarating na sila sa kapital." Biglang nanlamig si Maxine na may hawak na chess piece sa kamay. Pagkaraan ng ilang segundo, naalala niya ang sarili at tumango. "Sige, you shouldn't feel too disheartened. You'll be married the youngest son of the Blithiz, patriarch. She's only 20 years old but is already a grandmaster of the first rank." Casual na sabi ni Tobias na parang isang walang kwentang bagay. "Lolo, hindi ako pinanghihinaan ng loob. Mabuti. You don't need to worry about James anymore, leave it to me." "Sige." Tumango si Maxine. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang kanyang telepono at sinabing, "Lolo, James at Blake ay nagtungo sa Mount White para hukayin ang mga kayamanan sa buhay ni Blake." Ang disipulo ni Mr. Gabriel, si Madeline, ay sumusunod ng malapit sa kanila. Magiging matindi, lumaban. Kinawayan ni Tobias ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ayaw lang ni Madeline na makuha ni James ang kayamanan. Nagbigay na ako ng pahayag, at walang maglalakas loob na saktan siya." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 778. Si Tobias ay may tiwala sa impluwensya ng mga Caden. Dahil gumawa siya ng pahayag upang bigyan ng babala ang mga puwersa,
Naniniwala siyang walang mananakit kay James. Alam niya ang ginagawa ni James ngunit ayaw niyang makialam o magbigay ng tulong. Ang pagtulong kay James ay katumbas ng pagtulong kay Mr. Lee, at iisipin ng iba na pumili siya ng panig. Gayunpaman, hindi siya maaaring tumayo bago ang martial art conference. Ang kanyang mga aksyon ay makakaimpluwensya sa buong sitwasyon, at lahat ng puwersa ay mabilis na pumipili sa kanilang panig. Hindi ito isang bagay na gusto niyang mangyari. Wala na ba talagang panganib? Kumunat ang noo ni Maxine. Ilang beses ko nang nakilala si Madeline. Bagamat bata pa siya, she's a scheming girl who resorts to cunning means. At saka, siya pa ang palihim na nagmumungkahi kay Mr. Gabriel. Baka ang plano niyang gamitin si James's mga kamay upang patayin ang emperador upang mapuko niya ang sitwasyon. Pagkatapos matupad ang kanyang layunin, hindi na magiging kapaki-pakinabang si James sa kanya, at maaaring mga hindi inaasahang aksyon. What's wrong? Nag-aalala ka ba kay James? Lolo, nag-aalala lang po ako na magiging mas magulo pa ang sitwasyon kapag namatay si James. Ang tatlo pang pamilya ay hindi nasisiyahan sa amin, at baka magkasundo sila ni Mr. Gabriel na patayin si James at magumpisa ng digmaan, paliwanag ni Maxine. Hindi yun mangyayari, sabi ni Tobias ng may katiyakan. Mr. Gabriel was the one who suggested the martial art conference. Dahil siya ang nag-propose nito, hindi na niya dapat planong mag-udyok pa ng away sa pagitan ng Ancient Four. Ma'am, hindi na itinuloy ni Maxine ang bagay na iyon. Sa halip, itinoon niya ang kanyang atensyon sa chessboard. Napatingin din si Tobias sa chessboard ng masinsinan. Nabalot ng katahimikan ang silid. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ni Tobias, kung nag-aalala ka, pumunta at suriin para sa iyong sarili. Nagtaas ng ulo si Maxine at nalilitong tumingin kay Tobias. Naguguluhan siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Tobias, nakakopya ako ng ilang set ng pambihirang martial art manuals mula sa library. Ito ang mga makapangyarihang pamamaraan na naiwan ng ating mga ninuno. Maaaring hindi napupunta si James dito upang tingnan ang mga ito anumang oras sa lalong madaling panahon. Maaari kang pumunta at tingnan sa sitwasyon at ipasa din sa kanya ang mga manyawal habang nandoon ka. Gayunpaman, kailangan mong magmadaling bumalik bago dumating ang Blithiz sa kapital. Pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Tobias. Habang nakatayo, inihagis ni Tobias ang piraso ng chess sa kanyang kamay sa pisara. Klang! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Nabasag ang chessboard, at nagkalat ang mga piraso ng chess kung saan-saan. Inilagay ni Tobias ang kanyang mga kamay sa likod at umalis. Nayanig ang puso ni Maxine. Alam niyang galit si Tobias. Napuno ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan ang magandang mukha niya. Pagkaraan ng ilang segundo, tumayo siya at sinundan siya sa pag-aaral. Inilabas ni Tobias ang mga manyawal na kinopya niya gamit ang kamay at ipinasa kay Maxine. Nakangiting sabi niya, kunin mo na. Lolo. Ibinaba ni Maxine ang ulo at hindi nang ahas na kunin ang mga manyawal. Kunin mo. Galit na umuungal si Tobias. Okay. Inabot ni Maxine at kinuha ang mga manyawal. Pumunta ka at bumalik sa loob ng 5 araw. Pagtalikod ni Maxine, tumawag ulit si Tobias, teka. May iba pa ba, Lolo? Tumalikod si Maxine at nagtanong habang nakayuko. May tinatago ka ba sa akin, Maxine? Nang marinig ito, nanginig ang katawan ni Maxine. Agad siyang lumuhad sa lupa at sinabing, Lolo, wala akong dapat itago sa iyo. Alright, I was just checking, bumangon ka na at umalis ka na, dapat iabot mo itong mga manyawal kay James, huwag mong mawala ang mga ito, kung may magbabasa man bukod sa kanya, patayin mo sila. Naiintindihan. Tumayo si Maxine at umalis sa takot. Pagkalabas ng pag-aaral ni Tobias, namumuo ang pawis sa kanyang noo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 979. Bundok Puti. Itinago ni Blake ang kanyang kayamanan sa isang lokasyon na napapalibutan ng matarik na bundok at masukal na kagubatan. Walang patag na lupa para makarating ang mga helicopter. Kaya naman, ang mga helicopter ay kinailangang lumapag ng medyo malayo sa eksaktong lokasyon. Ang mga kalsada sa kagubatan ay mahirap daanan dahil natatakpan ng mga halaman at ugat ng puno. Habang sumusulong,
Ang koponan ay kailangang patuloy na putulin at putulin ang anumang bagay na humahadlang sa kanila. Ang paglalakbay ay dapat na tumagal ng 5 oras, ngunit si James at ang kanyang partido ay umabot ng 8 hanggang 9 na oras. Madilim na nang makarating sila sa paligid ng yungib. Itinuro ni Blake ang pasukan ng kuweba at sinabing, nasa loob. Dapat ba natin silang ihatid ngayong gabi o magpahinga para sa gabi? Pwede ba natin silang ihatid ng sabay-sabay? Tanong ni James. Napatingin si Blake sa daang sundalong kasama nila at tumanggo. Malamang. Napaisip si James saglit. Ang mga kalsada sa bundok ay mahirap hawakan, lalo na sa gabi. Ayaw niyang mapagod ang mga sundalo. Kaya, sinabi niya, magpahinga tayo dito para sa gabi at ihatid sila sa madaling araw. Inutusan agad ni Daniel ang mga kawal, dito tayo nagpapahinga ngayong gabi. Nagsimulang manirahan ang mga sundalo. Tumingin si James kay Blake at sinabing, let's go and take a look inside. Sige, tumanggo si Blake. Nilingan ni James si Daniel at nagutos, mag-ingat ka dito, General Highsmith. Okay, tumanggo si Daniel. Kinuha ni James ang isang flashlight at pumasok sa kuweba kasama si Blake. Ang pasukan ng underground cavern ay medyo maliit at natatakpan ng nakapalibot na mga sanga ng puno. Pagpasok sa kuweba, nalaman nilang malaki ito at naka-extend sa iba't ibang direksyon. Dahil pamilyar si Blake sa ruta, dinala niya si James ng mas malalim sa yungib. Makalipas ang halos 1 oras, nakarating sila sa kaloob-looban ng yungib. Huminto sila sa isang pader na bato. Itinuro ni Blake ang dingding at sinabing, noon, umupo ako ng maraming tao para tulungan akong itayo itong sikretong silid sa ilalim ng lupa. Pagkasabi noon, lumakad siya at tinulak ang dingding. Nagsimulang bumagsak ang alikabok, at ang pader na bato, naghiwalay, pinapaypayan ng dalawa ang alikabok at naglakad papasok, inilabas ni James ang kanyang flashlight. At inilawan ang lugar. Hindi kalakihan ang espasyo sa loob, ngunit maraming kahoy na kahon na natatakpan ng alikabok ang nakasalansan sa lupa. Lumapit si James at Caswell na nagbukas ng isang kahon. Sa loob ay may mga gintong bar. Pumulot siya ng isang piraso at tinimbang sa kamay. Matapos maramdaman ang bigat ng gold bar, ngumiti si James. Hindi masama, tumingin si Blake sa tambak ng mga kahon at bumantong hininga. Natakpan ko ang aking mga kamay ng masyadong maraming dugo. I wanted to keep these treasures buried underground forever and never intended to return. Gagamitin ko ang mga ito para magligtas ng mga buhay. Kunin ang pagbibigay mo sa akin bilang isang gawa ng pagsisisi. Baka hindi ka mapunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan. Pang-aasar ni James. Tama na, stop joking, let's head out first and come back tomorrow morning. Sige, tumanggo si James. Ngayong nakumpirma na nila ang pagkakaroon ng mga kayamanan, kailangan na lamang nilang ihatid ang mga ito sa madaling araw. Iniisip ni James na palitan sila ng pera pagkatapos ibalik sila sa Kensington. Lumabas ang dalawa sa kuweba. Binilisan nila ang kanilang paglabas at nakarating sila sa pasukan sa loob ng halos 10 minuto. Nang makaalis ang dalawa sa kuweba, nakita nilang pinutol na ang ilang puno upang palayain ang isang lugar para sa ilang campfire. Agad na binalaan ni James ang koponan, mangyaring mag-ingat. Ito ay isang pangunahing kagubatan. Magiging mahirap kung may sunog. Tumayo si Daniel at nakangiting sinabi, "Don't worry, James. We're watching the fires. Nothing will go wrong. Basta mag-ingat ka," paalala ni James. Ang mga puno sa kagubatan ay may makapal na dahon, at kung ang apoy ay sumiklab, mabilis itong kumakalat sa kagubatan at mahirap makilala. Sumigaw si Daniel para paalalahanan ang mga sundalo, "Huwag kayong magpakapagod, guys. Siguraduhin hindi masusunog ang kagubatan." "Oo, Ginoo." Sabay-sabay na sagot ng mga sundalo. Naupo din si James sa harap ng isang apoy sa kampo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 980. Hindi nagtagal, isang sundalo ang lumapit na may dalang liyebre at ibinigay ito kay James. "Dragon General, nahuli lang namin itong liyebre. Nilinis na namin ito. Maaari mo na itong ay ihaw kaagad." Hindi ka panipaniwala ang lasa. Kinuha ito ni James at nakangiting sinabi, "Salamat. Mabuti naman." Mabilis na umalis ang sundalo matapos madaanan si James na liyebre. Kinagat ni James ang kuneho at tumingin kay Blake,
Nagtanong, Blake, bakit hindi mo ako paliwanagan tungkol sa nangyari 100 taon na ang nakakaraan? Tumingin si Blake sa kanya at sinabing, nasabi ko na sa iyo ang alam ko. Bagamat inapo ako ng mga Davis mula sa Gusek, wala akong masyadong alam sa 100 taon na ang nakalipas. Maliit sa sinabi sa akin ng aking lolo noong bata pa ako. Hindi mo alam ang mga detalye. Ayoko, umiling si Blake. Dahil clueless si Blake, hindi na idiniin ni James ang topic. Nag-usap ang dalawa tungkol sa iba pang mga bagay. Sino nandyan? Biglang sumigaw si James, nakuha ng boses niya ang atensyon ng lahat. Agad na tumayo ang mga sundalo at pinagmasdan ang kanilang paligid. Ako nga, may narinig na boses. Kasunod ng sagot, isang figure ang tumalon mula sa isang malaking puno sa di kalayuan. Ito ay isang babaeng nakasuot ng casual na puting damit. Maxine. Natigilan si James nang makita ang hindi inaasahang bisita. Lumakad ng ilang hakbang si Maxine at huminto sa harap ni James. Isang ngiti ang nabuo sa kanyang magandang mukha nang batiin niya, James. Tinitigan ni James ang kaharap niya para siguraduhin hindi ito impostor. Matapos matiyak na si Maxine nga iyon, tinanong niya, anong ginagawa mo dito? Nakangiting sabi ni Maxine, pinapapunta ako ni Lolo. Nalaman niyang sinusundan ka ni Madeline kasama ang maraming tao at nag-aalala siyang baka may mangyari sa iyo. Pinadala niya ako para tingnan ka at ipasa sa iyo ang kanilang mga bagay. Pagkasabi niyon ay kinuha niya ang dala niyang bundle at iniabot kay James. May pagdududa itong kinuha ni James at tinanong, ano ito? At sino si Madeline? Paliwanag ni Maxine, si Madeline ay alagad ni Mr. Gabriel, she's incredibly strong, dahil ang papi ni Mr. Gabriel, ang Emperor, ay patay na, pinadala niya si Madeline upang palitan siya at mamahala sa Centennial Corporation, she's ang isa na nakakuha ng napakaraming pangunahing grupo ng parmasyutiko sa maikling panahon. At saka, kinopya ni Lolo ang mga manual ng martial art na mula sa aklatan ng mga Kaden para sa iyo. Ano? Naningkit ang mga mata ni Blake sa pagbanggit ng mga manyawal. Bulalas niya habang tuwang-tuwa siyang nakatingin sa puting bundle sa kamay ni James. James, bilis, buksan mo at tingnan mo. Inikat ni James ang mata kay Blake. Hindi siya interesado sa martial art manuals ngayon. Ang mas inaalala niya ay si Madeline. Sinabi mo na bang pinangunahan ako ni Madeline sa Mount White? Mami, tumpak na balita, tumanggaw si Maxine. Pero, wala akong nakitang tao. At saka, bakit niya ako susundan? Paliwanag ni Maxine, dapat para maiwasan mo na maibalik ang mga kayamanan. Malakas ba siya? Umiling si Maxine at sinabing, I've never fought against her, so I can't say for sure. But, I do know that she's at least of the second rank. Napabuntong hininga si James. Hindi niya inasahan na susundan siya ng kanyang mga kaaway sa Mount White. Tila isang labanan ang malapit ng sumiklab sa mga bundok. Hindi natatakot si James na lumaban, ngunit nag-aalala siya sa mga kasama niyang sundalo. Sila ay mga ordinaryong tao, at kung pipiliin ni Madeline na maging agresibo, hindi sila makakalabas ng buhay. Umupo si James at nagsimulang mag-isip ng plano. Maya-maya, tumingin siya kay Maxine at nagtanong, I heard the Cadence and the Blithies are arranged for a marriage. Is it true that you'll be marrying into the Blithies? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 181. Natigilan si Maxine sa tanong niya. After a few seconds, she nodded and replied, yeah, Grandpa arranged the marriage. Sinabi ni James, narinig ko ang tungkol sa mga Blithies. Dati silang isang sekta na tumanggi sa isang martial family at halos mamatay. Buti na lang, mayroon silang isang talentadong martial artist na nagpasigla sa pamilya. Napanatili nila ang isang mababang profile sa lahat, sa sandaling ito, ngunit sila ay talagang isang makapangyarihang pamilya at kapantay ng Ancient Four. Nangangahulugan ba ito na sinusubukan ni Tobias na makuha ang kanilang suporta sa martial art conference? Oo. Tumanggaw si Maxine at sinabing, itinuro ng 3 pamilya ang mga Kaden. Kinubkob tayo at kailangan ng malakas na kakampi. Ang Blithies ay isang magandang pagpipilian, at ang paraan para mapanalunan sila ay kasal. Sumimangot si James at sinabing, sa panahong ito, paano pa rin nangyayari ang mga ganitong gawain?
Bakit natin isinasakripisyo ang kaligayahan ng isang tao para sa kapakanan ng pamilya? Sumasang-ayon ako. Tumingin si Maxine kay James, she pouted and said, "Let's not talk about this anymore. What we should worry about is Madeline." Speaking of Madeline, naging maingat ang ekspresyon ni Maxine. Narinig ko na dinadala niya ang mga tao sa Mount White pagkatapos mo. Gayunpaman, hindi ko nagawang malaman kung ilan o kung sila ay mga Grandmaster o ordinaryong tao. Hinimas ni James ang kanyang mga templo. Talagang nasa malalim na tubig sila. Tumingin si James sa daang sundalo, at nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa huling pagkakataon, 12 ng mga lalaki ang namatay habang sinusubukan niyang makuha ang pangalawang volume ng medikal na libro. Sa pagkakataong ito, ayaw niyang may dam-anak na dugo. Ngunit, patuloy ni Maxine, nabanggit nga ni Lolo na hindi ka mangangahas na patayin ka ni Madeline. Pupunta lang siya para pigilan ka sa pagbabalik ng mga kayamanan. Hihihi. Isang nakakatakot na tawa ang umalangaw-ngaw sa buong kagubatan. Sabay-sabay na tumayo sina James, Maxine, Blake, Daniel, at lahat ng sundalo. Pinagmasdan nilang mabuti ang kanilang paligid. Ang tawa ay umalangaw-ngaw sa kagubatan at umalangaw-ngaw sa mahabang panahon. Mabilis na sinubukan ni James na tukuyin ang direksyon ng pinagmulan. Gayunpaman, ang tunog ay tila nagmumula sa lahat ng direksyon, at imposibleng sabihin kung saan ito nagmula. Dahil nandito ka, magpakita ka. Sigaw ni James, at umalangaw-ngaw ang boses niya. Nakatitig siya ng mabuti sa malayo. 100 metro ang layo, isang batang babae ang nakatayo sa isang puno na mahigit 30 metro ang taas. Ang babae ay nakasuot ng leather jacket at pantalon. Ang kanyang damit ay mahigpit na nakayakap sa kanyang dibdib at balingkinitang mga binti. Hehe, tumawa ulit ang dalaga. Pagkatapos, tumalon siya mula sa puno at bumagsak sa lupa. Ilang lukso lang, humarap siya kay James at sa iba pa. Bilang saksi sa nakita, ang mga mukha ng mga sundalo ay namutla sa takot. Kay tao ba siya? Bagaman sila ay mga makaranasang sundalo, sila ay mga ordinaryong tao at hindi pa nakakakita ng mga martial artist. Ang babaeng nasa harapan nila ay tumalon ng mahigit 100 metro sa loob lamang ng ilang segundo. Makatwiran lamang na sila ay matakot. Malamig ang dugo nila na parang nakakita lang ng multo. Tama siya. Tumayo ang babae sa harap ni James at tinitigan siya ng diretso. Ngumiti siya at sinabing, "Nandito ako para pigilan kang maibalik ang mga kayamanan." Pagkatapos, binalin niya ang tingin kay Maxine. "Maxine, I heard you're about to marry into the Blithies. What are you doing here? Magiging maayos pa ba ang kasal nyo kapag nalaman ng mga Blithies na may kasama kang ibang lalaki?" Ang babaeng nakasuot ng balat ay walang iba kundi si Madeline. Maxine glared at Madeline and said slowly, "I heard that Mr. Gabriel has a favorite disciple who's incredibly talented. We've met a few times but never dueled." Humakbang pasulong si Maxine at ikanawit ang palad niya. Inanyayahan siya sa isang posporo. Isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang mahabang buhok ay lumipad sa hangin sa paligid niya. Naramdaman ng mga sundalong naruroon ang malakas na puwersa na dumudurog sa kanila at mabilis na umatras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 982. Naiinggit na tinitigan ni Blake si Maxine at napabulalas, "Is this the strength of a Grandmaster? She has such strong energy surging from her." Sumulyap si Madeline kay Maxine at ngumiti ng nakakaloko. "Narinig ko na matalino ka at tactical. Dahil alam mong pupunta ako sa Mount White, bakit hindi mo inisip ang mga kahihinatnan noon?" "Oh, teka, naiintindihan ko. Alam mo ang mga kahihinatnan ngunit pinili mo pa ring sumama. Kung gayon, tutuperin ko ang iyong kahilingan." Biglang ngumiti si Madeline at nag-snap ng daliri. Biglang, 4 na lalaki ang tumalon mula sa ilang malalaking puno at humarap sa kanila. Ang 4 na tagapangalaga, halos hindi moari ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Maxine. Atake. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mukha ni Madeline habang nagutos, patayin ang lahat maliban kina Maxine at James. "How dare you?" Biglang humakbang paarap si James at tumayo sa harap ni Maxine. Pagkatapos, pinandilatan niya ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki at si Madeline.
Ang apat na ordinaryong lalaki ay nakasuot ng mga itim na damit, na naglalabas ng malakas na aura. Ang kanilang karisma lamang ay nagmumukha na silang mga Grim Reaper. Bulong ni Maxine, James, "These are the four guardians, Mr. Gabriel's henchmen. They're powerful grandmasters of the third rank." Hindi ko akalain na isasama sila ni Madeline. Nanlamig ang dugo ni James. Tumingin siya kay Madeline at sinabing, "Gusto mo bang pigilan ako sa pagkuha ng mga kayamanan? Kung ganoon, hindi na kailangang kitilin ang kanilang buhay. Hayaan mo sila." Alam ni James na hindi niya mapoprotektahan ang mga sundalong ito. Sa sandaling sumiklab ang isang away, ang mga taong ito ay agad napapatayin. Hindi niya nais na ang mga sundalo ay makaladkad sa kanyang negosyo. Depende iyan kung kaya mo silang protektahan. Paano ito? Kung makakayanan mo ang suntok ng bawat isa sa apat na tagapangalaga, hahayaan ko na sila. Madeline smiled. It was a sinister smile. Sa sandaling iyon, mukha siyang demonyo. Lumingon si James at tumingin kay Blake, Daniel, at sa daang sundalo sa likod niya. Nag-aalala silang tumingin sa kanya. "Gagawin ko." Lumingon si James at tumanggaw kay Madeline. "Anong ginagawa mo, James?" Mabilis na hinayla ni Maxine si James. Nag-aalalang sabi niya, "These men are at least the third rank. You're only at the peak of the first rank. How are you going to with their blows? Kahit hindi ka nila patayin, baka mapilayan ka nila. Buong buhay mo ay gugulin mo sa wheelchair. Kakayanin ko man o hindi, malalaman ko lang pagkatapos kong subukan." Marahang itinulak ni James si Maxine sa tabi. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak si Madeline at tumawa. "Very admirable. The Dragon King is committed to serve the country and its people. The Black Dragon Army and the country is blessed to have a commander like you. Unfortunately, you lack some brains." Gagawin ko ito bilang kapalit niya. Muling humakbang si Maxine, pinandilatan si Madeline at ang apat na tagapangalaga. Malamig niyang sinabi, "Sasabihin ko ito kay Lolo pagbalik ko sa bahay." "Oo naman." Tumawa si Madeline at sinabing, "Natatakot akong hindi ka nabawiin ng mga Kayden pagkatapos mong bumalik." "Ikaw." Nanginginig sa galit si Maxine. "Sock, Sock, this infuriates me." Hindi ito ang Maxine na narinig ko. Napangiti ng husto si Madeline. "Maxine, umatras ka," utos ni James. "Gagaw ka ba, James?" Saway ni Maxine. "Kilala mo ba kung sino sila? Alam mo ba ang pagkakaiba ng iyong lakas sa kanila? Ang mga lumpo ay mabibilang na awa. Hindi ko malalaman kung hindi ko susubukan," confident na sabi ni James. "Halika sa akin, Madeline. Sana tuparin mo ang iyong salita. Kung hindi." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 983. Alam ni James na walang intensyon si Madeline na patayin siya ngunit gusto lamang niyang gamitin ang mga sundalo para banta siya. "Siyempre, tutuparin ko ang salita ko." Ngumiti si Madeline at bumulong sa apat na nasa gitnang gulang na lalaki sa tabi niya, "Huwag mo siyang lapitan. Hindi natin siya mapapatay." Tumanggo ang apat na tagapangalaga. Kaagad, humakbang pasulong ang isa sa kanila. Itinaas niya ang kanyang mga braso, at pinalibutan siya ng malakas na puwersa, dahilan upang ang mga nalaglag na dahon sa paligid niya ay lumipad sa hangin. Maraming mga nahulog na dahon ang natipon at pinaikot na magkasama sa isang bola ng enerhiya. Tinitigan niya si James at sinabing, "Handa ka na ba, James?" Pumikit si James. Nag-concentrate siya sa Invincible Body CD na nakatala sa medical book. Alam ni James na hindi niya kayang panindigan ang apat na suntok mula sa apat na tagapag-alaga, ngunit para sa kapakanan ng mga sundalo ng Blythe Army, kailangan niyang gawin. Inilibot niya ang kanyang enerhiya at ipinadala ito sa buong meridian ng kanyang katawan. Bahagyang nagbago ang kutis ni James, naging medyo bronzy. Nang makita ang pagbabago ng kutis ni James, nagulat si Madeline. Nagsalubong ang mga kilay ni Maxine, at bumulong siya, "Anong klaseng martial art technique yan?" Matagal na niyang sinusundan si James at naunawaan niya ang kalagayan ni James. Hindi pa niya ito nakitang nagsasanay ng anumang pamamaraan, ngunit malinaw na nagsasagawa na siya ng martial technique. Itinaas ni James ang kanyang kamay at ikinawit ang kanyang daliri. "Handa na ako."
Ang isa sa 4 na tagapangalaga ay casual na nagwagayway ng kanyang kamay, dahilan upang ang bola ng enerhiya ay tumalon patungo kay James. Whoosh! Isang napakalaking puwersa ang hamampas pasulong, at ang tunog ng lumalakas na hangin ay maririnig. Iniunat ni James ang palad niya para harangan ang energy ball na papunta sa kanya, pinilit siyang paatras ng nakakatakot na puwersa. Hindi nagtagal, hindi na niya ito napigilan, at bumangga ang puwersa sa kanyang katawan. Lumipad ng 10 metro ang katawan niya at bumagsak sa lupa. Boom! Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa, at ang nakapaligid na alikabok ay pumutok sa hangin. Si Daniel at ang daang sundalo ay lubos na natigilan sa tanawing ito. Na-freeze sila sa pwesto. Mabilis na sumugod si Maxine at nag-aalalang nagtanong, "James, okay ka lang ba? Nasasaktan ka ba?" Gusto niyang suportahan si James sa kanyang mga paa. Kinawian ni James ang kanyang kamay at tumayo. Naglakad siya pabalik sa kanila at tumayo ng mga 5 metro sa harap ni Madeline. With a calm expression, he said, "Isa yon." Kumunot ang noo ni Madeline at tumingin sa taong umatake, "Gaano kalakas ang ginamit mo?" Ang lalaki ay sumagot sa isang patahimik na tono, 50%. Sa kanyang kasalukuyang lakas, dapat na imposible para sa kanya na mapanatili ang aking pag-atake. Dapat ay nawala agad ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bagamat siya ay dapat na malubhang nasugatan, siya ay maayos pa rin. Naguguluhan na tumingin si Madeline kay James. Alam niya na nilinang ni James ang kanyang true energy at minsan na siyang napilayan ng mga Johnston. Pagkatapos nito, nabawi ni James ang kanyang lakas at patuloy na bumubuti. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano siya nakabawi. Hindi lang si Madeline ang nataranta, maging si Maxine ay nagulat. Hindi siya makapaniwalang masampal ni James ang isa sa mga alipores ni Mr. Gabriel. Bagamat hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, dapat na sapat na ang pagkakaiba sa kanilang mga ranggo upang makabuluhang makaapekto kay James. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang ranggo ay magkaibang mundo. Napatitig si Maxine kay James. Walang pagbabago ang ekspresyon ni James. Gayunpaman, ang balat sa paligid ng kanyang leeg at mga kamay ay may ilang mga bronze spot. Sabi ni James, "Tatlo pa. I'm ready." Tumingin si Madeline sa isa pa sa 4 na tagapangalaga at nagutos, "Gamitin mo ang 70% ng iyong lakas." "Sige." Tumanggo ang lalaki. Kaagad, lumundag ang lalaki sa ere, itinaas ang kamay, at iniunat ang palad niya pasulong. Sumiksik siya ng ilang metro pasulong at agad na humarap sa harapan ni James. Pagkatapos, ibinaon niya ang palad niya sa dibdib ni James. Kurbadong paloob ang katawan ni James nang makatanggap siya ng suntok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 984. Dumura si James ng puno ng dugo. Pagkatapos, lumipad ang kanyang katawan ng mahigit 10 metro pabalik bago bumagsak sa lupa. James, mabilis na lumapit si Maxine. Sa sandaling bumagsak si James sa lupa, bumangon siya at umupo sa isang lotus na posisyon, nagpapalipat-lipat ng kanyang enerhiya at pinipigilan ang enerhiya ng dugo sa kanyang katawan. Nang makitang makatayo na si James, nakahinga ng maluwag si Maxine. Mabilis niyang pinaalalahanan siya, "James, kalimutan mo na. Hindi nila ginagamit ang buong lakas nila laban sa iyo. Halos 70% lang ang ginamit niya. Hindi ka makakatanggap ng buong lakas mula sa kanila." Ikinaway ni James ang kamay niya. "Kailangan kong kunin ito, kahit na hindi ko kaya. Dinala ko ang mga taong ito dito at dapat silang ibalik ng ligtas." Pagkatapos ay tumingin siya kay Madeline sa malayo at nagtanong, "Pwede ba akong gumaling sandali?" "Oo naman," sagot ni Madeline. Kasabay nito, maingat niyang pinagmamasdan si James. Nagtataka siya kung paano makakayanan ni James ang mga pag-atake ng 4 Guardians. Ang 4 sa kanila ay mga Grandmaster ng 3 ranggo. Si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon na nakapikit. Ginawa niya ang pamamaraan ng paglilinang na naitala sa medikal na aklat. Kahit na ang medikal na libro ay pangunahing naitala ang aplikasyon ng crucifer, ang iba pang mga pamamaraan na naitala ay maaari ding gumana ng mahimalang. Ginawa ni James ang isang pamamaraan na tinatawag na Heavenly Breath. Ito ay may 9 na antas. Hindi pa maituturing na level 1 si James dito. Napakahalaga ng Heavenly Breath sa pagmaster ng Invincible Body CD.
Kung mas malakas ang kanyang heavenly breath, mas malaki ang depensa ng kanyang invincible body CD. Sa sandaling nagsimula siyang magsagawa ng heavenly breath, ang kanyang blood energy ay agad na napigilan. Isang malarosas na tint ang bumalik sa kanyang maputlang mukha, tumayo siya at muling naglakad patungo kay Madeline. Dalawa pa, I'm ready. Nang makitang pinigilan ni James ang kanyang blood energy, naging seryoso ang mukha ni Madeline. Hindi niya maiwasang magtanong, James, hindi galing sa cadence ang teknik mo. Saan mo ba talaga nakuha ang mga teknik na ito? Handa na ako. Ikinawit ni James ang kanyang daliri, iniimbitahan ang susunod na kalaban. Galit na galit si Madeline na hindi sinasagot ni James ang tanong niya. Malamig niyang utos, ikaw na ang susunod. Saktan mo siya ng buong lakas at patumbahin mo siya. Naiintindihan. Ang sumusunod na tao ay pumangalawa sa apat na tagapangalaga. Humakbang siya at malamig na sinabi, maghandang mamatay, punk. Pagkatapos magsalita, itinoon niya ang buong lakas at itinulak ang palad niya pasulong. Biglang may lumabas na malakas na puwersa mula sa kanyang palad at sumugod kay James. Si James ay pinalipad ng 10-10 metro, na hamampas sa isang puno sa di kalayuan. Agad na bumagsak ang puno, at muling bumagsak si James sa lupa. Hindi na siya nakabangon ng matagal. Pinandilatan ni Maxine si Madeline at nagbanta, kung mamamatay siya, hindi lang tapos na ang buhay mo kundi pati ang amo mo ay mapapahamak din. Pagkatapos, mabilis niyang sinugod si James at inalalayan siya mula sa lupa. Lumapit din si Madeline. Seeing James's pale face with blood flowing from his lips, she pouted and muttered, he deserves it. He dodged my question. Mabilis na kumuha ng tableta si Maxine at inalok kay James. Kinaway-kaway ni James ang kamay niya at mahinang sinabi, hindi ko kailangan. Marahan niyang itinulak si Maxine palayo at umupo muli sa isang lotus position. Nagsagawa si James ng heavenly breath at nagsimulang magpalipat-lipat ng kanyang enerhiya upang gamutin ang kanyang mga sugat. Tama na. Nakita ni Madeline na malapit nang mamatay si James, kaya kinawayan niya ang kanyang kamay, na nagsasabing, hinahangaan kita sa 3 suntok mula sa kanila. Hahayaan kong mabuhay ang mga taong ito. Sinulyapan niya ang mga taong nakatayo sa di kalayuan at sumigaw, magwala. Ano? Blake was troubled, siya ay hindi sigurado kung siya ay dapat na umalis. Abala rin ang mga sundalo sa pag-alala sa kanilang sarili pagkatapos ng kanilang nasaksihan. Gayunpaman, sila ay mga sundalo, at kung walang utos mula sa kanilang superior, hindi sila lilikas. Napatingin si James sa mga tao sa di kalayuan at sinabing, umalis muna kayo. Go back to Kensington. Matapos matanggap ang utos, inutusan ni Daniel ang mga sundalo, umalis. Unti-unting lumikas ang mga sundalo. Pinandilatan ni Maxine si Madeline at galit na nagtanong, ano ang sinusubukan mong gawin? Maxine, matalino ka, kaya dapat alam mo na. I don't want to do this, but I have to, Madeline murmured. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 985. Ikaw. Galit na galit si Maxine. Ngayon na. Utos ni Madeline. Mabilis na kumilos ang 4 na tagapangalaga. Bago pa makapag-react si Maxine, tinapik na nila ang kanyang acupoints at tinatakan ang kanyang true energy, na naging dahilan para maparalisa siya. Madeline smirked and said, Maxine, you should know that Mr. Gabriel hates people get in the way of his plans. Ayaw niyang humingi ng tulong ang mga cadence sa sinuman. Hindi may galaw ni Maxine ang kanyang katawan. She glared at Madeline and asked, di ba siya ang teacher mo? Bakit Mr. Gabriel ang tawag mo sa kanya? Hehe, humajejek si Madeline. Hindi siya nagpaliwanag sa sarili at kumaway na lang sa 4 na tagapangalaga sa tabi niya. Tumanggo ang 4 at mabilis na umalis. Dahan-daang naglakad si Madeline papunta kay Maxine. Hindi maiikot ni Maxine ang kanyang enerhiya dahil selyado ang kanyang acupoints. Inangat ni Madeline ang baba ni Maxine at nakangiting sinabi, ang gandang babae. Kung ako ay lalaki, gusto kong makasama ang isang babaeng tulad mo. Hehe. Pagkatapos, naglakad siya palapit kay James. Nagtamo ng matinding pinsala si James at nagpapagaling pa rin. Ang kanyang mga pinsala ay kakilakilabot, at hindi niya mapagaling ang kanyang sarili sa maikling panahon.
Bago pa siya makapag-react ay inabot na ni Madeline ang kanyang acupoints. Anong ginagawa mo? Ungol ni James. Anong ginagawa ko? Tumawa si Madeline at casual na pinunit ang damit ni James. Ikaw, tumingin si James sa kanya. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita ay mabilis na hinubad ni Madeline ang kanyang pantalon. Hubot-hubad na si James sa isang iglap. Sok, sok, anong pangangatawan? Sayang naman ang bata ko. Kung hindi, humajejek si Madeline habang pinahahalagahan ang katawan ni James. Pagkatapos, naglakad siya papunta kay Maxine, hinayla ang kamay niya, at inihagis siya kay James. Si Maxine ay ganap na hindi kumikibo at nasa ilalim ng awan ni Madeline. Bumaon ang katawan niya kay James, na natambo siya sa lupa. Nakahiga si Maxine sa ibabaw ng katawan ni James. Madeline, anong ginagawa mo? Sigaw ni Maxine. Wala, nakangiting naglakad si Madeline at sinimulang habarin si Madeline. Hindi nagtagal, pareho na silang hiyubot-hubad. Pagkatapos, sinimulan niyang ilipat ang mga ito sa isang intimate pose. Namula agad ang mukha ni James. Napapikit din si Maxine sa hiya, hindi naglakas loob na tumingin kay James. Samantala, inilabas ni Madeline ang kanyang telepono at nagsimulang kumuha ng litrato. Oy, pwede bang lapitan mo siya ng konti? Oh, tama, nakalimutan kong hindi ka makagalaw. Bulong ni Madeline habang naglalakad. Kinuha niya ang kamay ni James at inilagay sa likod ni Maxine, dahilan para mapasando si Maxine kay James. Pagkatapos, inilipat niya ang mga pisngi ni Maxine sa labi ni James. Nasiyahan sa kanilang pose, nagsimulang kumuha ng higit pang mga larawan si Madeline. Inikat niya ang pares at kumuha ng daan-daang larawan. Pagkatapos, tiningnan niya ang mga larawang kinuha niya at ngumiti ng may kasiyahan. Hindi masama, ang mga anggulong ito ay perpekto. Nakangiti siyang tumingin sa dalawa sa lupa. Sige, alis muna ako. Pagkalipas ng 3 oras, automatikong aalisin ng iyong mga acupoint ang kanilang mga sarili, at magagawa mong ilipat. Huwag mag-alala, tinignan ko ang lugar. Walang mabangis na hayop sa paligid, kaya hindi ka malalagay sa panganib. Pagkasabi niya nun, tumalikod siya at umalis. Madeline, walang hiya ka. I swear papatayin kita. Umungol si Maxine. Gayunpaman, hindi pinansin ang kanyang mga pananakot, at unti-unting nawala si Madeline sa kadiliman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 986. Sa bundok, nagninangas pa rin ang mga apoy sa kampo. 2 hubad na figure ang nakahiga sa lupa. Ang lalaki ay nasa ilalim habang ang babae ay nakahiga sa ibabaw niya. Parehong walang damit, at ang kanilang mga posisyon ay hindi kapani-pani walang intimate. Ramdam ni Maxine ang labi ni James sa pisngi niya, at namula ang mukha niya. Gusto niyang tumayo ngunit hindi makagalaw ng kalamnan. Hindi rin makagalaw si James. Patuloy lang siya sa pagyakap kay Maxine. Ramdam niya ang init ng katawan ni Maxine. Pareho silang nahiya sa sitwasyon at nanatiling tahimik. Napuno ng essence ng awkwardness ang kapaligiran. Unti-unting lumipas ang oras. Nanatili sa parehong pose ang dalawa sa loob ng 3 oras. Pagkaraan ng 3 oras, napagtanto ni Maxine na maaari siyang kumilos at mabilis na tumalon mula kay James. Pagkatapos, pinulot niya ang kanyang damit at tinakpan ang kanyang katawan. Napunit ang kanyang damit at hindi na maisuot pa. Maaari lamang niyang gamitin ang mga scrap para matakpan ng bahagya ang sarili. Tumayo si James at gustong magsuot ng damit. Gayunpaman, nalaman niyang gutay-gutay ang kanyang damit. Higit pa rito, nagkaroon siya ng matinding pinsala, at 3 na antala ang paggamot sa kanya. Oras, nang siya ay gumalaw, ang kanyang mga sugat ay na-trigger, at siya ay dumura ng isang bibig ng dugo. Hindi naglakas loob na tumingin si Maxine kay James. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga paggalaw, lumingon siya. Nang makitang sumusuka si James ng dugo, mabilis na nagbago ang ekspresyon niya. Napahawak siya sa kanyang punit-punit na damit at agad na sumugod kay James. Okay ka lang ba, James? Kamusta ang pakiramdam mo? Nagtamo ako ng mga panloob na pinsala at kailangan kong magpagaling. Ang patuloy na pagkaantala ng paggamot ay malalagay sa panganib ang buhay ni James. Wala siyang oras na mag-alala tungkol sa pagiging hubad. Nakaupo sa isang lotus na posisyon, mabilis niyang inilipat ang kanyang true energy upang gamutin ang kanyang mga sugat.
Nakita ni Maxine si Crucifere sa kanyang braso at mabilis na sinabi, maaari kong gamitin ang Crucifere para makatulong sa paghilom ng iyong mga sugat. Okay. Hindi naman tumanggi si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at natanggal ang wire sa kanyang kamay. Pinulot niya ito at hinipong dahilan para kumalat ang alambre sa mga karayom. Si Maxine ay mula rin sa Caden at bihasa sa medisina. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung saan ang mga pinsala ni James. Tinanong niya, saan ko ilalagay ang mga ito? Sa dibdib ko. Okay. Ginawa ni Maxine ang sinabi niya. Magkasunod-sunod siyang nagpasok ng 7 hanggang 8 karayom ayon sa bilin ni James. Pagkatapos ng ika-8 karayom, nagpakita si James ng mga palatandaan ng pagpapabuti. Itinabi ni Maxine ang mga karayom. Tumabi siya at niyakap ang mga tuhod niya. Napatingin si James kay Maxine na may ilang parte lang ng katawan na natatakpan ng scrap cloth. Nang mapansin ang maluha-luha nitong ekspresyon, humingi siya ng paumanhin, I'm sorry kung nadala ka dito. Umiling si Maxine. With a choked-up voice, she said, hindi mo kasalanan. Balak akong i-frame ni Mr. Gabriel. Gusto niyang sirain ang relasyon ng mga Caden at ng Blithiz. Anong gagawin ko? Ano ang gagawin ko pagbalik ko sa kabisera? Bubugbugin ako ni Lolo hanggang mamatay. Sigaw ni Maxine. Siya ay nagmukhang isang maliit na batang babae na napinsala. Kumunat ang noo ni James. Nag-isip siya sandali at sinabing, ipapaliwanag ko kay Tobias ang mga bagay-bagay. Walang silbi. Kahit paniwalaan kami ni Lolo, hinding-hindi gagawin ng mga Blithiz. Tiyak na ilalabas ni Madeline ang mga larawang kinuha niya. Mariing umiling si Maxine. Sabi ni James, kami ay inosente. Na-frame kami. Walang dapat ikatakot. Hindi mo naiintindihan. Ang reputasyon ang pinakamahalagang bagay sa mga sinaunang martial na pamilya. Kung ibinahagi ni Madeline ang mga larawan, mapahamak ako. Hindi gusto ng mga Blythe ang kasal na ito, at masisira ang plano ni Lolo. Ang mga Caden ay itatapon sa impyerno, at hinding-hindi ako mapapatawad ni Lolo. Mahinang hikbi ni Maxine. Umupo si James sa tapat niya. Si Maxine ay palaging tila isang makapangyarihang individual sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay mukhang walang magawa. Napabuntong hininga si James. May maitutulong ba ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 987. Sa kasalukuyang sitwasyon, hindi sigurado si James kung ano ang gagawin. Makalipas ang ilang sandali ay humikbi si Maxine. Nagtataka ang ekspresyon niya habang nakaupong nag-iisip. Ano ang iniisip mo? Nang makitang malalim ang iniisip niya, napukaw ang pag-usisa ni James. Ito ay medyo kakaiba, bulong ni Maxine. Naguguluhan si James. Mahinang sabi ni Maxine, alam ni Lolo na lalabas si Madeline sa Mount White. Noong una, hiniling niya sa akin na huwag makialam dahil alam niyang hindi kanya papatayin. Alam niyang hindi niya kayang gawin ang buhay mo, pero sa huli, pinayagan niya akong pumunta para hanapin ka. Tumingin si James kay Maxine at nagtanong, anong kakaiba doon? Di ba sabi mo pinadalhan kanya ng martial art manuals? Natatakot akong dahilan lang iyon. Napabuntong hininga si Maxine. Kilalang kilala niya si Tobias. Bagamat wala siyang balak na ipaglaban ang hegemonya, siya ay Maeslan. Palagi niyang pinag-iisipan ng mabuti ang mga bagay-bagay. Paliwanag niya, alam ni Lolo ang pagiging alagad ni Madeline ni G. Gabriel at pati na rin ang kasalukuyang sitwasyon. Alam ni Madeline na ang mga Caden at ang Blythe ay nagpaplano ng kasal. Kakaiba, pinahintulutan ni Lolo ang mga tagalabas na malaman ang tungkol sa kasal kahit na alam niyang gagawin ng iba pang pamilya at puwersa ang lahat para pigilan ito. Ang susi para matigil ang kasal ay ako. Ang Blithiz ay bihirang gumagalaw, at mayroon silang matibay na tradisyonal na mga prinsipyo. Hanggat ang iba ay sumisira sa aking reputasyon, ang kasal na ito ay matatapos. Imposibleng hindi naisip ni Lolo ang mga bagay na ito. So, bakit niya ako pinayagan sumama? Hindi mo ari ni Maxine. Samantala, lalong naguluhan si James. Tahimik na nakaupo ang dalawa sa paligid ng apoy. Maya-maya, nagangat ng ulo si Maxine at tumingin kay James. Galit na iniunat ni James ang kanyang kamay para hawakan ang sarili. Puff! Biglang humagalpak ng tawa si Maxine. Tanong ni James, bakit ka tumatawa habang nakatingin sa akin?
Napagtanto ni Maxine na nawalan siya ng katinoan at mabilis na sinabi, wala lang. Pakiramdam ko ay hinulaan na ni Lolo ang lahat ng ito ngunit pinili pa rin akong ipadala dito. Dapat may kinalaman ito sa iyo. Ako, naguguluhan si James. Sa tingin ko si Lolo ay nag-iisip sa pagitan mo at ng mga Blithies at nagpapasya kung sino ang mas maaasahan. Hinawakan ni James ang kanyang ilong at sinabing, I'm only a peak first rank. Gayunpaman, naayos mo na ang lahat ng meridian sa iyong katawan, at ang iyong tunay na lakas ay maaaring umakyat sa ikalimang ranggo. Oh, casual na sabi ni James. Tapos, bigla siyang may naisip. Maaaring ito ay ang God King Palace. Napatingin si Maxine kay James. Sinabi ni James, dapat malaman ni Tobias na ang aking lolo at nagtatag ng palasyo ng Diyos Hari. Nagpakita sila ng mahusay na lakas sa nakaraan. Ngayong patay na si Lolo, si Thea ang magiging may-ari ng God King Palace. Bagamat binigyan ako ni Thea ng God King token, at ako ang kasalukuyang may-ari, wala pa akong nakitang sino man mula sa God King Palace. Pero, nakilala na sila ni Thea. Pagkarinig nito, naintindihan agad ni Maxine ang plano ni Tobias. May dalawang plano si Lolo. Ang isa ay ang kasal sa mga Blithies, at ang isa ay upang mapanalunan ang God King Palace na iniwan ni Thomas at gamitin ito sa kanyang kapakinabangan. Si Lolo ay isang mahusay na taktika. Gusto niyang gamitin ako para manalo sa dalawang puwersa. Mapait na natawa si Maxine sa kanyang miserableng sinapit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 988. Sa labas, mayroon siyang walang katapusang kaluwalhatian. Gayunpaman, sa katotohanan, wala siyang katayuan sa pamilya at isang kasangkapan lamang na gagamitin. Tanong ni James, kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Napabuntong hininga si Maxine. Natatakot akong ipinadala ako ni Lolo para protektahan ka dahil alam niyang hindi ka lubos na nagtitiwala sa mga Kaydan. Gusto niyang gamitin ako para iparamdam sa iyo na malugod ka sa mga Kaydan. Kaya naman pinayagan niya akong sumama umaasang may mangyayari sa aming dalawa. Kasabay nito, mananatili siyang nakikipag-ugnayan sa mga Blithies. Ipagkalat man ni Madeline ang mga larawan, susubukan pa rin niyang maisakatuparan ang kasal. At, kung hindi ito mangyayari, mag-iisip siya ng isang bagay na magdulot ng hinaing sa pagitan ng Blithies at Mr. Gabriel. Nakinig ng mabuti si James. Bagamat ang mga ito ay hula lamang ni Maxine, lubos nilang naunawaan. Huwag kang mag-alala, isa-isang hakbang ang gagawin ko. Niyakap ni Maxine ang kanyang mga tuhod at sinandal ang kanyang baba sa mga ito, mahinang nagsasalita. Matapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman niya na ang kanyang sitwasyon ay hindi masyadong masama. Kahit papaano ay mahalaga pa rin siya kay Tobias. Hindi siya susuko sa kanya ng ganoon kaga. Tumingin siya kay James at sinabing, kung kailangan kong pumili sa pagitan ng Blithies at sa iyo, pipiliin ko ang huli. Ang biglang sinabi ni Maxine na ikinagulat ni James. Matapos matigilan sandali, bumalik sa katinoan si James at sinabing, huwag kang magbiro. Alam mo naman ang sitwasyon ko. Mayroon na akong komplikadong relasyon sa mga babae. Huwag mo na akong i-pressure. Tumawa si Maxine. Nagbibiro lang ako. Kahit anong mangyari, magpinsan pa rin tayo. Gustong sabihin ni James na hindi siya taga-Kaydan at inampun siya. Gayunpaman, nilunok niya ang mga salita pabalik at hindi nagsalita ng anuman. By the way, iniba ni Maxine ang usapan at nagtanong, anong klaseng martial art ang ginagawa mo? Ang iyong balat ay nagbago, at ang iyong mga panlaban ay tila naging mas malakas. Paliwanag ni James, ginamit ko ang mga teknik na nakatala sa medikal na libro. Ang isa ay tinatawag na Heavenly Breath, at ang isa ay Invincible. Katawan CD. Nagtatrabaho sila sa isang pares. Magkasama, maaari nilang gawing tanso ang katawan ng isang tao at maging hindi masusugatan sa mga espada at bala. Kung makabisado ko ang mga ito, maaari pa akong bumuo ng isang hindi magagapi na pader ng enerhiya. Gayunpaman, baguhan pa rin ako. Nakakamangha, bulalas ni Maxine. May malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga ranggo. Kahit baguhan ka pa lang, nagawa mong labanan ang mga suntok ng mga alipores ni G. Gabriel. Kapag na-master mo na ang mga teknik, sigurado ako na walang makakalaban sa iyo. Mahirap, umiling si James.
Alam ni James na magiging mahirap na makabisado ng lubusan ang mga diskarte. Maaaring tumagal ng maraming taon. Ibigay mo sa akin ang iyong mga damit. Aayusin ko sila para sa iyo. Aalis tayo ng madaling araw. Inalis ni James ang isang karayom mula sa crucifer at pinunit ang isang sinulid mula sa kanyang damit. Saglit na nag-alinlangan si Maxine bago namumula ang mukha. Lumiko ka muna. Agad namang lumingon si James. Inihagis ni Maxine kay James ang mga punit-punit niyang damit na ginagamit niyang pantikip sa sarili. Siya ay ganap na hubad, at ang malamig na simoy ng hangin ay nagpang-inag sa kanya nang hindi sinasadya. Pinaikot niya ang kanyang true energy at pinaalis ang lamig. Si James naman, sinimulan niyang ayusin ang mga damit. Pamwesto si Maxine sa likuran niya at napangiti nang makita ang mahuhusay niyang galaw. Hindi ko inaasahan na ang isang commander, ang War God of Sol, ay marunong manahi ng mga damit. Akala ko ay armas lang ang alam mo. Sabi ni James, bilang self-reliant, natutunan kong gawin ang halos lahat sa nakalipas na 10 taon. Noong sundalo si James, nakakuha siya ng hindi mabilang na mga kasanayan. Walang bagay na hindi niya alam kung paano gawin. Hindi nagtagal ay natapos na niyang ayusin ang mga damit ni Maxine at humarap ito sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya si Maxine na nakatayo sa likuran niya. Nakatingin siya ng diretso sa isang makatarungang katawan. Nanlamig siya sa kinatatayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 989. Malalim ang iniisip ni Maxine habang tinatahi ni James ang kanyang damit. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, hindi niya napansin na lumingon si James. Kanina pa siya nakatitig sa kanya ni James bago siya bumalik sa katinoan. Napalunok si James ng laway at sinabing, "Ay, done." Agad na kinuha ni Maxine ang damit at mabilis na tumalikod, tumambad kay James ang makinis na likod. Nakuha agad ng tingin ng kanyang puwitan ang atensyon ni James. It was incredibly voluminous. Huminga siya ng malalim at pilit na pinigilan ang kanyang malabag na pagnanasa. Mabilis na nagbihis si Maxine. Nang kumalma si James ay pinulot niya ang kanyang mga damit at siniyasat. Maaari pa ring isuot ang mga ito kung aayusin niya ang mga ito. Pagkatapos, sinimulan niyang tahiin ang mga ito. Hindi nagtagal ay nakabihis na rin si James. Pagkatapos magbihis, tahimik na umupo ang dalawa sa paligid ng apoy. It was an unusual atmosphere dahil walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Inihaw ni James ang liyebre na binigay sa kanya ng mga sundalo kanina. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Maxine na nakaupo sa tapat niya. Dahil sa kanyang katahimikan at hindi pangkaraniwang kapaligiran, sinubukan niyang maghanap ng paksang pag-uusapan. "Actually, medyo maganda ang figure mo," James blurted out. "Oh, ganun ba?" Namula si Maxine sa komento niya. Inabot niya ang kamay niya at hinaplos ang buhok para matakpan ang kahihiyan niya. Ang kanyang hindi natural na ekspresyon ay tumagal lamang ng ilang sandali. Agad niyang naalala ang sarili at nanunokso na nagtanong, mas maganda ba ito kaysa kay Thea? "Ha?" Nagulat si James. Nag-isip siya saglit at sinabing, "Parehas lang." Sinadya ni James ang sinabi niya. Walang maihahambing sa dalawa. Ang bawat isa sa kanila ay maganda sa kanilang sariling paraan. By the way, Madeline might publish the photos after returning to the capital. Ano ang dapat kong gawin kung parusahan ako ni Lolo sa pagkasira ng kasal? Tumingin si Maxine kay James at naghihintay ng sagot. Nag-isip si James bago sumagot, "Di ba sabi mo parte ito ng plano niya?" Kahit na malik ang mga litrato, hindi ba niya susubukang ipaliwanag ang mga bagay-bagay? Sabi na nga ba, sa tingin mo ba maniniwala ang mga Blithies na na-frame ako? Kung ipagpapatuloy pa rin ng mga Blythe ang kasal, ano ang iisipin ng mga tao sa kanila? Anong ibig mong sabihin? Napatingin si James kay Maxine. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng tanong nito. "Wala naman. Isa-isang hakbang ang gagawin ko." Umiling si Maxine. Nadismaya siya sa sagot ni James. Marahil kay James, hindi siya mahalaga. Sa kabila ng nangyari sa pagitan nila, nanatili pa rin ang kanyang ugali. Nakaupo siya sa isang lotus position at nanatiling tahimik. Samantala, inihaw ni James ang karne. Hindi nagtagal, handa na ang karne ng liyebre. Pinunit ni James ang isang paa at ibinigay kay Maxine, na nagsasabing, "Subukan mo." Hindi ako nagugutom. Hindi iminulat ni Maxine ang kanyang mga mata.
Nakaramdam ng awkward si James at binawi ang kamay niya. Pagkatapos niyang kumain, nag-lotus position din siya. Tahimik silang naghintay sa pagdating ng madaling araw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 990. Mahaba ang gabi, at dahan-daang lumipas ang oras. Kinuha ni James ang martial art manuals na dala ni Maxine at sinimulang basahin. Ang mga ito ay kinopya ni Tobias mula sa aklatan ng mga Kaiden para sa kanya. Mayroong 3 set ng martial technique sa kabuuan. Ang una ay tinawag na Flurry Steps, ang pangalawa ay Dominating Fist, ang pangatlo ay ang Cyclone Punch. Sinimulan ni James na basahin ng mabuti ang mga manual. Iminulat ni Maxine ang kanyang mga mata nang mapagtantong matagal nang hindi nagsasalita si James. Nakita niya itong nagbabasa ng mga manual at nagtanong. Aling mga manual ang ibinigay sa iyo ni Lolo? Bumalik sa katinoan si James at sinabing, sandali ko lang silang napagdaanan. May 3 martial art techniques. Ang isa ay Flurry Steps, isa pang Dominating Fist, at ang huling Cyclone Punch. Matapos marinig ang mga pangalan, tumanggo si Maxine at sinabing, not bad. Direktang ibinigay ng mga ninuno ng Kaiden ang 3 martial art manual na ito. Ang bawat pamamaraan ay makapangyarihan pabalik sa kalakasan nito. Narinig ko rin na napakalakas ng Flurry Steps. Kung makabisado mo ito, malaya kang makakagalaw kahit libu-libong tropa ang kinubkob ka. Ang Dominating Fist ay nilikha ng isang ninuno ng mga Kaiden 800 taon na ang nakalilipas. May 18 galaw sa kabuuan. Lalo lang lumalakas ang bawat galaw. Ito ay nangingibabaw at malakas. Maaari mong gumuho ang mga bundok at basagin ang lupa kung makabisado mo kahit isang galaw. Magiging invincible ka kung mag-perform ka lahat ng 18. Ang Cyclone Punch ay isa ring pamamaraan na nilikha ng isang ninuno ng mga Kaiden ilang daang taon na ang nakalilipas. Kapag nakabisado mo na ito, magiging malakas at hindi mahuhulaan ang iyong mga pag-atake. Maikling ipinaliwanag ni Maxine kay James ang pinagmulan ng mga pamamaraan. Ito ang lahat ng pinakamahuhusay na martial art technique ng Kaidens, pangalawa lamang sa 13 Heavenly Swords. Sa mga Kaiden, ang mga direktang inapo lamang ang pinapayagang magsanay sa kanila. Dapat ay mataas ang tingin ni Lolo sa iyo para bigyan ka ng ganoong mahahalagang manual ng martial art. Ganon ba sila kalakas? Nagulat si James. Hindi niya inasahan na ang 3 martial art manuals sa kanyang mga kamay ay magkakaroon ng ganoon kagaling na pinagmulan. Talaga, sabi ni Maxine. Ang mga Kaiden ay ang mga pinuno ng Ancient Four at isa sa pinakamahusay sa sinaunang martial world. Marami sa mga ninuno ng Kaidens ang nag-iwan ng mga top-tier martial techniques. Ang tanging tao na maaaring malampasan ang mga Kaiden sa sinaunang martial arts world ay marahil ang Mount Thunder Sect. Ang Mount Thunder Sect, natigilan si James. Ang sinaunang mundo ng martial arts ay ganap na dayuhan sa kanya. Hindi niya alam ang tungkol sa iba pang mga sekta at powerhouse sa paligid. Ang Mount Thunder Sect ay palaging hinahangaan sa mga sinaunang martial world. 100 taon na ang nakalilipas, ang dakila. Si Grandmaster, na namatay sa labanan laban sa Gu Sect, ay ang patriarch ng Mount Thunder Sect. Ang Mount Thunder Sect ay nagpapanatili ng mababang profile mula noon. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na hindi sila malakas. Maikling ipinaliwanag ni Maxine ang tungkol sa Mount Thunder Sect. Kaunti lang ang natutunan niya kay Tobias at wala siyang masyadong alam tungkol sa kanila. Nagtanong si James, ano ang nangyari sa Gu Sect 100 taon na ang nakalilipas? Sabi ni Maxine, Sol has always been self-sufficient. 100 taon na ang nakalilipas, ang modernong teknolohiya sa ibang bansa ay nagsimulang umunlad ng mabilis, at naging sanhi ito ng sunod-sunod na labanan. Lubhang nagdusa si Sol sa pagsalakay ng ibang mga bansa. Dumating sa puntong muntik na nilang sirain ang ating bansa. Ang 3 malalaking pamilya mula sa Gu Sect, ang mga Mavericks, ang mga Davis, at ang mga Owen, ay umasa kay Gu para mabuhay. Ang Gu ay maaaring magligtas ng mga buhay ngunit makapinsala din sa mga tao sa parehong oras. Noong nagkagulo si Sol, tinangka ng Mavericks na gamitin ang pagkakataon para lumikha ng kaguluhan at ilagay sa panganib ang bansa. Sinubukan nilang gamitin si Gu para dominahin ang mundo. Sa una, ang mga pamilya ng Gu Sect ay nagkaisa at nilabanan ang mga dayuhang kaaway.
Ang Gusect at hindi mabilang na mga ancestral martial artist ay nakipag-alyansa at nagpatalsik ng mga dayuhang kaaway. Iyon ay kung paano matagumpay na itinatag at pinasimulan ni Sol ang isang bagong panahon. Gayunpaman, ang mga Mavericks, ang mga pinuno ng Gusect, ay ambisyoso at gustong maging hari ng Sol. Nagdulot iyon ng isang panloob na salungatan na sumiklab. Sa huli, nakipagsanib puwersa si Sol sa mga martial artist at sa dalawa pang pamilya ng Gusect para lipulin ang Mavericks. Gayunpaman, nag-aalala pa rin ang hari ng Sol, kaya nilipol niya ang dalawa pang pamilya. Ang labanang ito ay nagdulot ng matinding casualty sa sinaunang martial world ng Sol. Namatay ang dakilang Grandmaster, at ang hindi mabilang na mga sinaunang martial na pamilya, sekta, at martial artist ay nagsimulang magretiro, bihirang mag-snow sa kanilang sarili sa publiko. Ang Sol ay itinatag sa hindi mabilang na mga sakripisyo. Oo, matagumpay na nakuha ng hari ng Sol ang kanyang posisyon, ngunit maraming buhay ang nag-alay kapalit nito. Siyempre, mas marami pa sa kwento kaysa dito. Ang sitwasyon ay hindi kapani-paniwalang komplikado. Kahit na ang mga nakaranas nito 100 taon na ang nakalilipas ay hindi masasabi sa iyo ang buong kwento. Paliwanag ni Maxine. Ang mga pangyayaring naganap 100 taon na ang nakararaan. Kaunti lang ang alam niya tungkol sa mga ito mula kay Tobias. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy, 100 taon na ang nakalilipas, kung nanalo ang Mavericks sa laban na iyon, iba na sana ang resulta. Natatakot ako na ang hari ng Sol ay naging katulad ng mga Mavericks sa kasalukuyan, nakikipaglaban para sa kapangyarihan. Walang ganap na tama o mali, iba't ibang pananaw lang. Nakinig ng mabuti si James. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kakomplikado ang mga pangyayari noong 100 taon na ang nakararaan.